maghuhukom at hari sa araw ng paghuhukom. Ang Allah pansariling pangalan ng lumikha. Kaya tinatawag siyang Creator, mahabagin, maawain, napaka-mahabagin, maawain. Siya ang na tagapagbigay sa atin ng mga biyaya. Pero ang sariling pangalan niya, ang sariling pangalan, Allah. Kung narinig mo naman ang pangalang Muhammad, siya ay ang huling propeta. Kung may naunang propeta, si Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, si propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Ngayon, kung naririnig mo naman ang salitang Islam, ang Islam ay salitang Arabic din siya. Yang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam, ito lamang ang aprobado at perpektong reliyon binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sa mga araw na ito, nilubos ng Diyos, ng Allah, ang kanyang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang ating reliyon. Ibig sabihin, wa may yabtaghi khairal islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Kasi maliban sa Islam, ang ibang relihiyon man-made, gawa-gawa ng tao. Kaya yung ibang mga leader, nagkakamalang limpak-limpak na salapi, may mga bagong sasakyan, may mga bahay pa, matatas ang bahay, pero yung mga membro kawawa. Kasi yan ay man-made na relihiyon. Pero sa Islam, ipinagbabawal yan na manghihingi ka sa mahihirap. Ipinagbabawal ang mga mayayaman na hihingi o piperahan, gagawa mong palabigasan ang mga mahihirap. Kinakailangan pantay-pantay magtrabaho ng marangal. Katulad sa ginawa mo, nagtatrabaho ka para sa pagpapaaral ng mga anak mo, pambabayad ng tubig, ilaw, hindi nanlalamang sa kapwa. So, ngayon, nakita mo naman marami ng mga taong hindi na umabot sa araw na ito. Kahapon ay lumipas na. Mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Mas marami ng mas bata sa atin at may kapansanan na hindi na umabot sa araw na ito. Dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Bakit tayo naririto? Sapagkat ito'y pinahintulot, tinakda ng Diyos, ng Allah, na magkita tayo upang ibahagi ko sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ibig sabihin, nais ko marinig mo paano ba ang pagbabalik loob para makamtan natin ang totoong kapayapaan, ang ganap na kapayapaan at assurance of salvation, kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Napakasimple lang yun. Ang gagawin natin, kung anong sinabi ng mga propeta, sabihin natin. Kung anong ginawa nila, gagawin natin. Ang sinabi nila ay sila'y sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Opo, ang ginagawa nila, sila ay gumagawa ng kabutihan, iniiwasan ang kasamaan. Kaya bago tayo maghiwalay, aalalayan lamang kita. Ganyan yung kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sabi mo, wa alaikumussalam. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalangin ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang agaran mong paggaling. Huwag ka mawala ng pag-asa, kapatid. Lahat ng tao dumaranas ng pagsubok. Mahirap, mayaman, anuman ang katungkulan, katayo sa buhay, dumaranas ng pagsubok. Ang mahalaga, habang buhay may pag-asa. At ang mga mahihina, yan ang lumalakas. Yung dati tayong malakas, nanghihina din tayo.